Noong kasagsagan ng ikadalawang digmaang pandaigdig, pinag-utos ng Imperial Japanese Navy na ipadala ang kanilang pinakamalupit na grupo ng mga kamikaze fighters upang huntingin ng isang US warship na naging tinik sa mga Hapon dahil sa kakayanan nitong ma-detect ang movement ng mga Japanese forces sa Battle of Okinawa dahil ano pang makapag-counter-attack agad ng mga Amerikano sa bawat opensibang ginagawa ng mga Hapon. At hindi nga nagtagal ay na-allocate ng mga kamikaze pilots ang target na barko at nang mapansin nilang mag-isa lang ito sa karagatan ay wala silang sinayang na sandali at pinaulanan ng bala at bomba ang walang kalaban-labang barko. Ngunit kung sa akala ng mga Hapon ay basta-basta na lang nila ito mapapalubog, sila ay nagkamali. Dahil sakay ng naturang barko ay isa sa pinakamagiting na US Navy commander sa kasaysayan at ang mga matatapang nitong crew. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging isa sa pinakamaalamat na naval battle kung saan nabuo ang reputasyon ng USS Laffy bilang barkong hindi kayang palubugin ng mga Hapon. Mr. Goodbye! Bandang 4:30 AM noong April 15, 1945, 48 kilometers sa hilagang bahagi ng Okinawa, Japan, tahimik ngunit alertong naglalakbay ang USS Laffy dahil alam ng commander at crew ng barko na nasa pusod sila ng kalabang mga Hapon. Ang Laffy ay isang US Navy destroyer ship na 2 taon pa lang sa serbisyo ngunit veterano na sa ilang digmaan sa Europa nung kasagsagan ng World War II. At nung araw na yun, ito ay mag-isa lamang sa karagatan bilang bahagi ng radar picket station ng US Forces sa nangyayaring Battle of Okinawa. Bilang pagpapaliwanag, ang radar picket station ay isang barko, submarine o eroplano na ginagamit ng military upang mapalawig ang radar capacity nito upang mas maagang ma-detect ang mga galaw ng kalabang puwersa ng mga Hapon at makapagplano ng counter-attack ang US forces. Ngunit ang katahimikan sa loob ng barko ng mga oras na ito ay biglang napalitan ng tensyon nang biglang may naispatan ng isang crew sa radar ng barko na ilang mga Japanese fighter planes na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Agad niyang inactivate ang alarm kaya mabilis na nagsipagtakbuhan ang mga crew sa kanilang mga istasyon. Agad namang dumating sa bridge ng barko si Commander F. Julian Beckton at iniutos na humanda ang lahat sa kanilang battle stations. Ngunit kung gaano kabilis nag-register sa kanilang radar ang mga eroplanong Hapon, ay ganun din kabilis ang paglaho nito. Ang komosyon sa loob ng bridge ay napalitan ng katahimikan. Pinapagod lang nila tayo ayon sa commander ng barko. Buong gabi na silang ganyan sa atin upang hindi tayo makatulog ng maayos lahat at saka sila aatake. Kaya ipagpatuloy nyo lang ang pagmamanman ng maigi sa kalangitan. Dahil sa kargada nitong makabagong radar equipment, ang Laffy ang unang nakakakita sa bawat bomber at kamikaze fighters ng Hapon na inire-report nila agad ang direksyon at dami ng mga ito sa main command ng US military upang makapaghanda ang buong US forces na kasalukuyang nakikipagdigma sa Okinawa. Maraming mga barko na ang na-assign sa pwestong ito dati, ngunit lahat ng mga ito ay pinulbos lamang ng mga kamikaze fighters at humahantong sa matitinding casualties. Ngunit sa kabila ng panganib ay may mahihingan rin naman ng tulong ang USS Laffy sa oras na kinakailangan. At ito ay ang 3 dibisyon ng mga F4U Corsairs o mas kilala sa tawag na Grim Reapers. Bandang 7:00 ng umagang yon ay nakakausap pa ng crew ng Laffy ang mga F4U na bumubuntot sa kanila. Subalit tila ba pinaglalaruan sila ng tadhana dahil pagsapit ng 7:30 AM sa hindi malamang dahilan ay hindi na nila makontak bigla ang mga Grim Reapers. Kasabay naman nito ay biglang tumunog ang alarm. Pagtingin ng commander sa radar screen ay napuno ito sa mga tuldok sa dami ng eroplano ng Hapon na paparating sa kanilang kinaroroonan kaya biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Naisip niya na hindi nila kakayanin ang dami ng paparating na kalaban kapag wala ang tulong ng mga Grim Reapers. Lahat pumuesto sa battle station, sigaw ng commander. Itodo mo ang buong lakas ng ating makina, dagdag pa niya sa kanyang junior officer. Sinubukan nilang kontakin muli ang mga Grim Reapers pero hindi pa rin sumasagot ang mga ito kaya lalong kinabahan ang crew ng USS Laffy. Umalingaw-ngaw ang alarma sa buong barko at ang mga crew ay dali-dali sa pagtakbo papunta sa kanilang mga battle stations. Mula sa formasyon ng di mabilang na Japanese fighter planes, 6 na kamikaze fighters ang agad humiwalay upang sumugod sa Laffy na gumawa ng isang pabilog na maneuver. 2 sa 6 ay biglang gumawa ng agresibong pagdive papunta sa barko. Ihanda ang lahat ng mga kanyon at machine gun, sabi ng kapitan. Target 11 miles away, sir, sabi ng isang crew. Kitang-kita ang tensyon sa labas ng barko. Ang mga crew ay nakalak ang kanilang mga mata sa kalangitan. Hawak ang gatilyo ng kanilang mga armas habang kinakabahan sa mga susunod na tagpo.
Karamihan kasi sa crew ng barko ay may edad 19 hanggang 25 anyos pa lamang at dito na masusubukan kung gaano kaepektibo ang mga trainings nilang ginawa. 9 miles sir, sigaw ng isang crew, habang ang mga papalapit na kamikaze fighters naman ay gigil na rin na tila ba mga bababangis na hayop na handa silang papakin ng buhay. Nang lumapit na sa 7 milya ang layo ng unang eroplano, sumigaw ang kapitan mula sa bridge ng barko. Pulbusin ng bala ang mga walang hiyang kalaban at dito na nagumpisa ang matinding bakbakan. Unang nagpakawala ng bala ay ang 5-inch main cannon ng Laffy na sinalubong ng bala ang isang kamikaze na sumugod sa unahang bahagi ng barko. Tila naiiwasan ito ng matapang na pilotong Hapon kaya umorder ang kapitan na muli itong paulanan ng bala. Sa puntong ito, nasapul ang kamikaze fighter at bumagsak na tila isang bolang apoy sa karagatan. Ngunit sa paghupa ng usok ay nakita na nila agad ang pangalawang kamikaze plane na paparating. Gamit ang 40mm na baril ng Laffy ay walang sinayang ang crew at tinarget ang nasabing eroplano. Dahil tila hindi ito natinag, maging ang 20mm machine guns ay kanila na rin ginamit upang ito ay ratratin. Hanggang sa lumapit ito sa distansyang 2,000 meters ay napuruhan ito at nahati sa gitna kasabay ang pagbagsak sa dagat. Wala pang 10 segundo, dalawa na namang eroplano ang nakita nilang humiwalay sa malaking grupo at nag-dive papunta sa barko. Dali-daling tinutok ng crew ang kanilang mga baril sa papasugod ng mga Hapon. Ngunit ito ay nakakaganti ng mga machine gun fire mula sa kanilang eroplano kaya nagsipagdapaan ang crew ng Laffy sa paanan ng mga anti-aircraft guns nila. In-order ng commander na itodo ang pagratrat habang lalong papalapit ang kalaban. Sapul sa pakpak ang nasa kanang eroplano at nag-dive sa dagat. Tuloy-tuloy pa rin ang isa hanggang sa ilang metro na lang ang layo at tatama na sa barko. Hanggang sa nasapol ang cockpit nito pati ang piloto kaya pumaikot-ikot ito pababa at bumagsak ilang metro na lang ang layo sa paanan ng Laffy. Ang dalawa pang natitira sa 6 na eroplano ay nag-split at sabay umatake sa magkabilang panig ng barko. Paano nila ito mapipigilan ngayon? Sambit ng commander sa sarili. Lahat ng baril itoon sa starboard side o kanang bahagi ng barko. Mabilis na sumunod ang crew sabay ang pag-target sa unang eroplano. Napulbos ito sa ere sa dami ng balang tumama nito. Ngunit masyadong nabaling ang atensyon nila dito na ang isa pang Japanese plane na nasa kaliwa ay sobrang lapit na sa barko. Nagpaulan ang pilotong Hapon ng machine gun fire sa Laffy at dito ay tinamaan niya ang mga crew na nasa labas. Kaya marami sa kanila ay nasawi. Buti na lang at patuloy pa rin nakakabaril ang iba sa eroplano kaya ito bumagsak. Yun nga lang, hindi ito nalaglag sa dagat kundi sa itaas mismo ng barko. Sa huling sandali ay sinubukan pa nilang biglang iliko ang barko upang umiwas sa paparating na kamikaze plane. Ngunit huli na ang lahat. Isang malaking pagsabog ang yumanig sa itaas ng Laffy dahil sa pagbangga ng eroplano at pagsabog ng dala nitong bomba. Kahit malaki ang sira at maraming crew ang nasawi, tila isang milagro at hindi napuruhan ang Laffy para mapasukan ng tubig at lumubog. Sa gitna ng apoy at kaguluhan sa itaas ng barko, isa-isang hinila ng mga crew ang mga sugatan upang magamot. Ang pagkakataon ring ito ng panandaliang pagtigil ng pag-atake mula sa mga eroplanong Hapon ay naging tsansa nilang magpahinga at uminom ng tubig dahil alam nila na mas mahirap pang pagsubok ang kanilang kakaharapin. Subalit wala pang 7 minuto ng panandaliang katahimikan, isa na namang Japanese fighter jet ang namataan na papasugod. Agad pinaliko ng commander ang barko upang ang lahat ng baril nito ay nakatutok sa naturang eroplano, sabay ang pagpapaputok sa paparating na kalaban. Target ng Japanese pilot na patamaan ang bridge ng barko, ngunit sa dami ng bala na sumasalubong sa kanya, tila nagkapunit-punit na ang katawan ng kamikaze plane. Pero para bang isang mabangis na agila, patuloy pa rin itong lumilipad at bumuelta pa sa pamamagitan ng pag-dive upang umataking muli sa Laffy. Inutos ng commander na targetin ito gamit ang main 5-inch cannon ng barko. Ngunit ito ay biglang nag-stack up at ayaw umangat upang maitutok sa paparating na eroplanong Hapon. Tila wala ng pag-asa at siguradong masasapul na naman ang Laffy. Sa desperasyon, kumuha ng malaking martilyo ang operator ng 5-inch gun at buong lakas na hinampas ang pinaka-base ng kanyon upang ito ay gumanang muli. Itinutok niya agad ito sa paparating na Hapon at pinutok. Nasapul ang windshield ng eroplano at tinamaan ng piloto kaya ito ay nahati. Ngunit dahil sa velocity nito, imbis na malaglag sa dagat, ay tumama ito sa mismong kanyon ng barko, kaya ito ay nasira. Mabuti na lang at nakatalon ang gunner ng kanyon papalayo. Nagkalat ng mga debris at mabilis umapoy ang taas ng barko dahil sa gasolina na tumatagas. Buti na lang, nalaglag sa dagat ang main body ng eroplano at ang bitbit nitong bomba, kaya doon sumabog. Habang inaapula ng crew ang apoy sa itaas, may narinig na sigaw ang commander mula sa isa sa mga lookout na may isa na naman Japanese plane ang paparating sa kaliwang bahagi ng Laffy.
In-order niya ang isa pang 5-inch gun na ipaputok, ngunit ito ay nakatutok pa sa kanang bahagi at wala ng oras sa papalapit na kalaban. Gamitin na lang natin ang 40mm machine gun sambit ng kapitan kaya walang sinayang na oras at niratrat ng crew ang naturang eroplano at sa oras na pinakakailangan, isinalba ng 40mm machine guns ang barko dahil sa layong 250 meters ay umapoy at bumagsak sa dagat ang Japanese fighter plane. Nagsigawan ng mga gunners sa saya, ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Nasaan na nga ba ang mga Grim Reapers? Sigaw ng commander. Hindi na tayo magtatagal pa kapag hindi sila dumating. Hindi pa rin sila makontak, sir, tugon ng radio man. Talagang ayaw tumigil sa pag-atake ng mga Japanese pilots dahil sa ilang saglit lamang ay lumitaw na naman ang pang-siyam na kamikaze plane na mababa ang lipad at tila determinadong bumangga sa gilid ng barko. Hindi magandang timing ito dahil ang mga nasirang 5-inch na kanyon sa puntong yon ay tuluyan ng nagmalfunction. Kaya wala silang choice kundi ang 40mm na lamang na machine gun ang gagamitin at ang 20mm naman ay sumali na rin na makalapit ang eroplanong Hapon sa gilid ng barko. Kahit tadtad na ng bala at wasak na ang pakpak, ang kamikaze pilot ay tuloy-tuloy pa rin sa pagsugod hanggang sa tinamaan niya ang kaha na kinalalagyan ng isang 40mm na baril. Ang pakpak nito ay natanggal, nagliyab muli dahil sa gasolina ng eroplano ang buong deck ng barko. Ang natitirang bahagi ng eroplano naman ay nahulog sa gilid ng starboard side ng barko at ang bomba nito ay sumabog sa tubig. Ngunit ang ilang mga baril ng Laffy ay nilamon na ng apoy at ang mga kahon ng bala ay nagsimulang maluto. Isa-isang sumasabog ang mga shell na may malalakas na putok kasabay ang kumikinang na mainit na shrapnel na humahampas sa lahat ng sulok sa itaas ng barko kaya nagkandara pa ang mga crew na makahanap ng cover upang hindi matamaan. Ang mga matatapang na crew ay nagmamadaling pigilan ang apoy at inililigtas ang Laffy mula sa mas malaki at mas makapaminsalang pagsabog. Pero may problema pa silang kinakaharap. Baldado pa rin ang mga baril ng barko. Ngayon ay wala na silang magawa upang pigilan ang isa na namang kamikaze fighter na lumitaw sa kanilang likuran. Tanging mga maliliit na baril na lamang ang nakuha nilang ipaputok, ngunit hindi ito sapat. Kaya nagpatuloy ang pagdive ng kamikaze pilot sa kanyang eroplano sa hulihang bahagi ng Laffy na nagmala-impyerno na sa lakas ng pagsabog at pagliliyab ng apoy. Hindi pa nasiyahan ng mga Hapon at isa na namang eroplano ang bumulusok mula sa himpapawid na nagbagsak ng bomba sa nagliliyab na likurang bahagi ng barko. Nasira ng bomba ang timon ng barko kaya nag-stack up na ito sa 26-degree angle paliko sa kaliwa. Kaya pumaikot-ikot ito na paulit-ulit na tila isang hilong dambuhalang balyena sa dagat. Mas lalo pang humirap ang kalagayan ng Laffy kaya nawawala na ng pag-asa ang commander at crew. Wala nang kontrol ang kapitan ng barko at mas lalong wala na siyang kontrol sa mga baril na pangontra sana sa lalo pang dumaraming mga Japanese fighters sa himpapawid. Kitang-kita pa ni Commander Beckton ang pag-alis ng dalawang eroplano mula sa mas malaking grupo na umaali-aligid lamang sa kanila at nag-dive na naman upang umatake sa ngayon paikot-ikot na nilang barko. Inutusan niya na ihataw sa maximum speed ang barko dahil tanging ito na lang ang magagawa nila upang makaiwas ng bahagya sa paparating na atake. Ngunit kahit papano ay nagkaroon ng kaunting pag-asa, ang ilang mga baril sa likuran ay napapaputok nilang muli kaya wala silang sinayang na sandali at itinutok nila itong muli sa mga paparating na eroplano. Ngunit hindi ito sapat kaya dire-diretsong bumangga sa barko na halos walang kahirap-hirap ang nauunang kamikaze plane. Dose-dosena mga crew ang agad binawian ng buhay at kumalat ang mas malaking nakamamatay na apoy. Sumunod agad ang pangalawang eroplano pagkatapos, ngunit bigo ang bomba nito na sumabog at kumalat lang sa deck ng barko. Nagkumahog ang crew ng Laffy na itulak ang mga bomba papunta sa dagat bago pa man ito sumabog. Patuloy na umiikot-ikot sa himpapawid ang grupo ng mga Japanese fighters na naghihintay lamang ng kanilang pagkakataon na umatake. Kahit papaano ay nananatiling nakalutang ang Laffy. Ngunit alam ni Commander Beckton na ito ay tila isang one-sided na labanan. Minuto na lang ang bibilangin at sila ay lalamunin na ng dagat kapag nagpatuloy pa rin ang paghahasik sa kanila ng lagim ng mga kamikaze fighters na tila lalo pang dumarami. Si Commander Beckton at ang USS Laffy ay nangangailangan ng isang himala sa puntong ito. Biglang nag-dive na naman ang 4 na kamikaze planes ng sabay-sabay. Ito na ang katapusan natin, sambit ni Beckton sa sarili. Nang nasa 1 kilometro na lamang ang layo ng 4 na Japanese planes, inihanda na lahat ng crew ang kanilang sarili para sa isang malakihang pagsabog sa barko. Nang bigla na lang itong sabay-sabay na umusok, umapoy at bumagsak sa dagat. Corsairs! Bumalik na sila! Sigaw ng isang crew. Agad na dumagundong sa himpapawid ang isang grupo ng mga American fighter jets na tila ba mga anghel na isasalba sila sa tiyak na kapahamakan. Makikita sa himpapawid ang pagkakagulo ng dalawang grupo ng mga fighter planes at isang masigabong labanan ng sumiklab. Ngunit hindi ito isang dogfight. Tila ginawang target practice ng mga kano ang mga Hapon. Ang mga under-trained na pilotong Hapon sa kanilang mga lumang eroplano ay no match sa mga well-trained, eksperyensyado at mas makabagong mga American fighters.
Ngunit ang USS Laffy ay hindi pa rin ligtas sa kapahamakan. Nang makita ng mga pilotong Hapon na dehado sila sa labanan, pinipilit nilang mag-dive papunta sa barko upang ito ay tuluyang palubugin kung saan hinahabol naman sila kaagad ng mga Grim Reapers. Ang unang nag-dive na kamikaze ay sinundan agad ng isang Grim Reaper at pinaulanan ng bala. Ang Laffy Gunners ay nagpaputok rin, ngunit nahirapan sila dahil sa takot na baka tamaan nila ang American fighter plane na humahabol. Kitang-kita ng commander ang dalawang eroplano na naghahabulan mula sa himpapawid, kaya bigla siyang napadapa sa halos pagsalpok ng dalawang eroplano sa kanilang barko. Nahagip ng Japanese pilot ang tuktok ng USS Laffy, kaya nalaglag ang American flag na nakasabit doon. Ngunit ito rin ay naging dahilan upang bumulusok sa dagat ang eroplano ng Hapon. Ang Amerikanong piloto naman na humahabol sa kanya ay mabilis na napaangat ng kanyang fighter plane at ligtas na nakalayo. Isang crew ng barko na si Second Class Signalman Thomas B. McCarthy ay agad kinuha ang nahulog na bandila at umakyat sa tuktok o mast ng barko. Sinubukan siyang pigilan ni Commander Beckton dahil sa panganib ng kanyang gagawin, ngunit ayaw paawat ni McCarthy hanggang sa marating ang tuktok at maikabit muli ang flag. Sinalubong siya ng hiyawan at palakpakan ng ibang crew na nasa baba. Ngunit 4 pang Japanese na kamikaze planes ang isa-isang nag-dive papunta sa kanila. Kaya kahit na paikot-ikot ang barko, ay ibinuhos ng crew ang lahat ng kanilang firepower mula sa natitirang gumaganang mga baril. At ang 4 na eroplanong Hapon ay napulbo sa himpapawid upang mag-apoy at bumagsak sa dagat. Commander, matindi na ang tama ng barko. Sa tingin mo ba ay panahon na para mag-abandon ship? Tanong ng isang officer kay Commander Beckton. Hindi maaari. Matapos natin itong ipaglaban ng buong tapang, ay iiwanan na lang ba natin ito? Hindi pwede. Kaya pa natin bumaril. Isa pa, hindi tayo pababayaan ng mga Grim Reapers. Matapos magsalita ang commander, 2 eroplano ang nagpaulan ng bala sa hulihang bahagi ng barko, tapos ang isa pa ay tinarget ang bridge kung nasaan ang commander. Nakita ito agad ng officer kaya tumalon siya upang itulak ang commander sa sahig. Sakto lang upang dumaan ang daan-daang bala sa kanilang ulunan na tumama sa mga equipment sa loob ng bridge o control room ng Laffy. Lumampas sa taas ng barko ang Japanese bomber plane, ngunit hindi rin ito nakalayo dahil nasa pool ito sa machine gun fire ng isang Grim Reaper sa kanyang likuran. Isa pang bomber ang sumugod naman sa unahan ng barko. Ngunit bago pa man ito makabaril, ay niratrat na ng 2 Grim Reapers mula sa likuran. Ngunit sumalpok ito sa barko at sumabog na kamuntikan pang tamaan ng commander at officer na nakadapa pa rin sa bridge. Matapos ang 80 minuto ng walang humpay na pagratrat at pagsugod sa kanila ng mga Japanese fighter planes, ay sumunod ang tila nakakakilabot na katahimikan. Nung tumingin sa itaas ang mga crew, ang tanging nakita na lang nila ay humigit kumulang sa 24 na American Grim Reapers at Wildcat fighter planes na pumapaikot-ikot sa barko at wala nang ni isang Japanese fighter pa silang natanaw. Ngunit mas tumindi na ang pag-aapoy ng barko. Naisip ni Commander Beckton na baka nga sa puntong ito ay kailangan na nilang abandonahin ang barko. Sa huling pagkakataon ay sinubukan pa ring apulahin ng crew ang apoy sa kabuuan ng barko hanggang sa mapahindo nila ito matapos ang ilang oras. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa ay nangibabaw ang kagustuhan nilang mag-survive at mapanatiling nakalutang ang barkong tinaguriang The Unsinkable Navy Ship o ang barkong hindi kayang palubugin ng mga Hapon. Ang pag-atake ng mga kamikaze fighters ay kumitil sa buhay ng 33 sa 336 na crew ng USS Laffy, samantalang 70 naman ang malubhang nasugatan. 33 sa tinatayang mahigit 50 na eroplanong Hapon ang pinabagsak ng USS Laffy at ng mga Amerikanong pilots noong araw na yon. Si Commander Beckton ay pinromote bilang kapitan at binigyan ng Navy Cross para sa kanyang katapangan at kagitingan sa gitna ng labanang ito. Patuloy siyang nagsilbi sa US Navy at naging commander ng mga malalaking barko hanggang sa siya ay naging admiral noong 1952. Sa ngayon, mabibisita ang USS Laffy bilang isang floating museum sa Patriots Point Naval Museum sa South Carolina, USA. At ang kanyang alamat ay habang buhay ng nakatatak sa kasaysayan ng US Navy at sa kasaysayan ng World War II. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.